Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong galing na naman ito sa press conference ni Amy Marcos noong June 5. Ngayon, ito yung tinatanong ko nga sa inyo. No? Alin ba ang mas matimbang? Yung rules ng Senate o yung rules ng Senado? Tingnan niyo si Amy, ha? Admitted na meron siya. And then you said na meron din kayong mga nakitang iba pa, and I think Senator Estrada also said may nakita rin siya. So meron na ba talagang isang resolution that will be filed on the floor, and what will be the action, or what will be, anong gusto niyo mangyari? Wala pa. At nagpapasalamat ako sa lahat ng senador kasi lahat ay naghahanap ng solusyon. Ako din naghahanap ng may solusyon dito sa problema natin sa impeachment. Hayop no? Sabay ipapasok na naman yung slogan niyang ay may solusyon eh. Dapat ay may konsumisyon. Para sa akin, personal lang, walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ang Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about... So personal niya, dapat daw po i-dismiss na ito. Bakit? Ang dahilan ay dahil po kulang na sa panahon ang Senado. Senator Amy Marcos, manang nyo. Hindi mo yan ni-raise, di ba? Nung dinesisyonan ni Chis Escudero, mag-isa lang na i-delay. Oh. Di ba? Hindi niya ni-raise yan. So kasabwat ito si Amy sa pagtitenga-tenga na yan. At ng ibang mga senador. Although sinasabi nila na wala namang caucus na nangyari, walang caucus na nangyari. Pero, pwede namang sa Viber nila yan, nasabihin, mumove natin to ng ados para kapusin ng oras. Oh. Tapos, ikaw, mananawagan, natanggapin na lang yan. Wala nang gulo. Diba? Ganon. Tignan nyo, ngayon nagdadaldal. Ang idinadahilang pilit sinasaksak sa isip ng Pilipino, wala nang panahon ang Senado. Okay, sanang wala na, katanggap-tanggap kung abolish na ang Senado. Diba? Dapat kung ganyan na dapat abolish na kayo. O kaya naman, i-abolish nyo yung mga sarili nyo dyan. Kung ayaw nyong gampanan yung trabaho nyo, i-abolish nyo yung mga sarili nyo. Mag-resign kayo. Magsilayas kayo sa Senado para makapag-elect uli ang mga Pilipino ng matitino. The validity. Kaya sa totoo lang, allergic ako sa mga dati. Kasi ganyan po pag mga datihan, pabalik-balik na sa posisyon, sa politika. Kaya ayoko ng political dynasty. Ganyan ang nangyayari. Kapwa dynasty nagkakampihan. Kawawa ang taong bayan. Of the impeachment complaint arriving here in the Senate, maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Pagkatapos noon, a second impeachment complaint later in December, 4 December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito, maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko, bakit wini-withhold? Kung wini-withhold nila, sila pala ang nagpatagal nitong lahat. So yung tono ni Chis Escudero nung nakaraan, na sinisisi niya na, binabanata niya ng rektahan si Martin Romualdez, ganun rin ang tono nito ni Amy. Diba? Sinisisi niya sila Martin kasi nagpatagal. Ang nangyari, yung unang impeachment na isinampa ay napakahina. Pangalawang impeachment na naisampa ay mahina rin po. Malakas lang ng konti doon sa una. Yung pangatlo, malakas po ng konti doon sa naunang dalawa. Pero hindi daw po sapat para magkaroon ng conviction o baka para makalusot doon sa kanila, masabing ito ay sufficient in form, in content, diba? O yung substance, yung ganon. So ang ginawa nila, Sandro, nakarating sa akin, sila Sandro yung tumira ng fourth impeachment Grupo nila ang tumira. Kaya pala unang-una siya doon sa pirmahan.
So yung pang-apat, gawa na po ito ng mga eksperto na kongresista sa impeachment. Tapos ano man yung pagkukulang nila, ano man, ulitin ko, ano man ang pagkukulang nila, katulad ng hindi kasi nila ginawa ron yung proseso, yung in 10 days, di ba, calendar, tapos dadalhin yan dyan sa Committee on Justice, then Committee on Justice ay mag-i-investigate. Ang problema dun kasi, ang possibility, mailik pa yung mga ebidensya ng prosecution. Di ba? Ano bang magagawa po ng plenary sa resulta ng trabaho ng committee? Ang boto ng plenary, yung kabuuan nila, it can override the decision made or the product made by the committee. So kung doon sa committee, meron silang napagdesisyonan na hindi natin pwedeng ituloy, i-override po yan ng plenary. Pag sinabi nilang ituloy natin, sabihin ng plenary, ay ayaw namin, i-override nila, hindi matutuloy. So ang ginawa nila, para wala nang maraming diskusyon, ginamit na nila ngayon yung 2/3 votes. Kaya 215 plus 25 na may pahabol, mabot ng 240 daw yan o 245, yung signatories dyan. Nakaalis na ng Kongreso, may nagpapahabol pa na pumipirma doon sa endorsement. Kaya na-delay daw, kaya natagalan pala. At nakarating sa kanila, hinabol ng pilit noong February 5 na hating gabi, adjourn sila. Kaya sabi ko, bakit hindi nyo hinintay? Kailangan nyo palang ma-refer yan sa Committee on Justice. Diba? Tinakasan nila. Sino yun? Sino Villanueva ba? Sino Gatchelian? At saka si yung mga nag-preside doon na nagmamadaling lumayas. Despite the lapse of 2 months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first 3 verified complaints. Wala pong nakalagay sa Constitution na kinakailangan ay ganitong petsa ipadala na kaagad sa kanila. Walang ganong nakasulat. Ang meron lang 10 days doon po sa sa Kongreso. Only on the 5th of February, a 4th impeachment complaint was endorsed Yan ang kinasandro. and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin, kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin, teka muna, sino ba talaga ang nag-delay niyan? At ngayon, violative na of the 1-year. So, nag-cause ng delay, ayun si Joel Villanueva, yan, thank you. So, nag-cause ng delay ay ang Kongreso nung una. Kasi kinailangan nila palang plansyahin itong impeachment. Dahil palpak yung mga initiators na first 3. At kapag kayo nang ginamit nila yung alinman sa first 3 na yon, dyan pa lang sa House level, sa committee level, bagsak na. Kapag in-override nila, transmit, hindi rin uubra. Kasi nag-transmit pa rin kayo ng basura. So what would be the ending? Di ba, basura lang? Di ba? Mahina. So plinansya nilang maigi. So Amy versus Sandro. Kaya etong kino-question ni Amy, yung ginagamit na naman yung technicalities. Ban on filing impeachments. Ma'am, do you think it will cross over to the 20th Congress? Hindi nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ng Senado. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress, dapat mag-file ulit ang House of June 11, 13, sinidye. Representatives ng panibagong articles of impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga batas, umaabot ng third reading, pag kinapos ang oras, back to square one. Ma'am, anong sagot niyo dun sa mga sa UP Law faculty, I think Senator De Lima, Senator Drilon, all of these other people? Okay. So, ang sinasabi rito ni Amy, na mas dito ay mas matimbang, mas mabigat yung Senate rules na natatapos na yung mga all pending matters as in literal. Diba? Ang tinutukoy nga po doon, rules na yan, ay Rule 44, Section 123,
na siyang ginagamit nila para i-1, 2, 3 itong impeachment ni Sara. Ang tinutukoy po doon, yung trabaho bilang isang mambabatas under ng Article 6 ng ating Constitution. Pero, ang impeachment po, yung pagdating doon sa public accountability, Section 11 yan. Hindi nga ni-require ng batas ng Constitution na magkaroon pa ng implementing rules and guidelines. Yung Article 11 na yan. Diyos ko na nagsasabi, sino ang magdidinig ng impeachment? Maria Joseph. who are insisting that you should conduct the trial in accordance with the Constitution dahil nga sabi forthwith. Palagay ko, mas importante sa isang salita na forthwith, ang malawakang kapangyarihan na binibigay ng ating saligang batas sa Senado. So, sa palagay ko, maraming otoridad na Mas malawak daw ang binibigay na kapangyarihan ng saligang batas sa Senado. Granting na mas maraming ang binibigay. Bakit po? Kasi basic or foundation ng batas natin ng Senado, ng lahat ng mga batas, ang Constitution. Natural lang po yan na makikitaan mo ng mga ilang provisions. Pero siya pa rin ang pinakamataas. Ang sinabi niya forthwith, ibig sabihin, Senate, dumating sa inyo ito, wala kayong lilingunin kung may sablay, may problemang technical. As long as dumating sa inyo ito, immediately gampanan nyo yung trabaho ninyo. Diba? Dahil ultimo mismo ang Senado ay nagiging impeachment court na automatically nabubuhay ang isang personalidad ng Senado. Walang iba kung hindi yung maging impeachment court or court of accountability. nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila, pero sa kabila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda ang validity, ang tamang pagpadala at endorsement ng Congress. So, depende yan. Mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment, hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process. And it is an effort by politicians to find accountability, di ba? Kaya, ayun. Grabe, no? Sa kanya, ganun lang. It is an effort of the politicians to find accountability. Why is she saying that? Para pagpilitan na, na pinulitika. Pinupolitika lang si Sara. 'Di ba? Bakit kaya hindi subukan nito ni Amy na ipaliwanag yung confidential fund? Sinubukan ba man lang kaya niyang itanong kay Sara? 'Di ba? Sana naisip man lang niya, no? Paano natin ipaliliwanag 'to? Jutang inames. Pati mga senador nakapangalan dito. Nandun sa acknowledgement receipts. Galing sa iyong opisina o galing diyan sa DepEd. So, merong Escudero, merong Ontiveros, Lapid, Revilla, Estrada. Ba't ako wala? 'Di ba? Hindi man lamang ito magkakaroon, di man lang siya interesado mabigyan ito ng kalinawan. Sabi ko nga maliit lang na halaga yan. Milyon lang ang halaga, wala pang 1 bilyon. Okay. Alam nyo, magnakaw ka ng maliit na siling labuyo na napakaanghang at magnakaw ka ng isang dangkal na siling haba o kaya naman yung siling bilog, yung bell pepper, lahat po yan, pareho lang po yan, ninakaw na sili. Di ba? Nagkaiba lang sa tapang. Oh. So, itong ganito ni Amy, pagpapakita talaga ito ng kawalan ng malasakit sa mamamayan. Political survivability ang iniisip. Ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado. Ma'am, sabi nyo, dapat ma-dismiss na agad itong impeachment. Paano at kailan? Kasi on June 11, nakaschedule kayo para dun sa presentation ng articles of impeachment at pag-convene ng impeachment court. Ibig sabihin, para sa inyo, hindi na dapat umabot sa punto na yon? Dapat i-dismiss na agad?
Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila ulit, subject to the 1-year ban. That seems very, very clear to me. So, ano mangyayari? Subject ng 1-year ban. Okay, subject ng 1-year ban. So pagka nagkaroon uli ng impeachment na naman, 'di ba? Mag-transmit maaga. Haharangin po nila 'yon. Double jeopardy naman ang sasabihin nila. Which is hindi naman din applicable. Bakit? Na hindi nga nagkaroon ng pagkakataong mapresenta mga ebidensya. Pero syempre haharangin na naman nila 'yan. Gulo na naman 'yan. 'Di ba? At least ngayon, under ng 19 Congress, simulan gampanan yan. Sus Maria Josep. Ma'am? May magmo-motion bago yung June 11? Hindi ko alam. Naki-SP yun. I think he's been interviewed extensively and has spoken copiously about the different possibilities. Marami pang iba't ibang posibilidad. Kaya pinag-aaralan ng mga maigi at ako nga, kinukumpirma ko na itong mga drafts na to, siguro effort ng bawat senador na makahanap ng solusyon para sa tamang proseso. Yung pinakasang-ayon sa batas, pinakamabilis, pinakaklaro. Kasi may mga nagsasabi na anumang legal issues o anumang issue concerning impeachment, dapat pag-usapan yun kapag nag-convene na kayo as impeachment court. Parang hindi nyo pwedeng pag-usapan during your plenary session, yung legislative session. Oo, maraming nagsasabi noon, pero yung pakiwari ko kasi, yung validity mismo, no, pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kine-question ko Kasi, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos sinulit talaga sa last day. Tapos, Di ba? Ganon yung basehan niya dahil na-delay. Diyos ko po. Nag-aral pa ng law yan, kami ang sisisihin nagde-delay. Teka nga, tingnan ninyo yung mga datos. Di ba hindi ho po pwedeng maging dahilan ng pagbabaliwala ng impeachment ang pagsisisihan kung sinong nag-cause ng delay? Dapat nga matuwa kayo ginalingan nila Martin Di ba? Ginalingan nila Sandro. Ng pamangkin mo, ginalingan nila yung pagsulat ng articles of impeachment. Dapat proud ito Siguro siya dahil daig yung anak niya. So ma'am, sa inyong office, Wala pang anak si Aiming naging kongresista, di ba? establish nyo na invalid yung na-transmit o na-submit na articles. Well, isang argumento yon. Maraming ang argumento. Kaya nga, inaanyayahan ko na mag-caucus ang lahat ng senador para maisaayos. Kasi narinig naman natin, iba naman yung opinion ng ating minority leader, si Senator Antiveros. Pagkatapos may sariling kaisipan rin, si Senator Tolentino, nagdebate na sila sa floor. Hindi na kami sumali pagkat ang bawat senador may ibang ideya Takot ka lang, hindi ka naman ubra sa debate. rin. Dun sa ilang mga resolution seeking dismissal ng impeachment complaint against BP Sara, aside dun sa office ni Senator Bato, Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, Ilan marami yung na. nakita nyo? Yung linabas sa media, parang ikatunay yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? So may 5 kayo, ma'am? Na Ha? nakita? There are at Hindi least ko na 5. maalala. Hindi ko na maalala. Kasi yung iba bahagya lang, di ba, nag-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Pero ma'am, sinong Ay, sige. Sorry. Parang, Sen, sabi nyo, Group effort. Parang group effort based on chismis. Pero Sounds sino familiar nasa- ba? Ma'am, Nauso yun Joke lang nandito daw nasa yan. blog ba ma'am yung may Hindi. group effort? Hindi. sorry na, iano ko lang, Sen, ha? So parang third na kasi Hindi. nakita ninyo. Alam mo, tuwing may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganon talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung Solution. Kasi, lahat naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th Congress, kung magkukumpuni ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, at kung talagang nag-delay yung Congress at violation na ito ng 1-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog nga ng kilay ito gabi-gabi, sa totoo lang. Walang maliwanag kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, the reality is the Constitution gives the Senate great breadth and leeway to formulate its own rules in what is essentially an exercise in political accountability. Hence, it's but right that the politicians and those elected by the people formulate their own rules and pass judgment. Gago puta. So, malinaw, tama naman ang paliwanag yung Constitution, ganito. Si Constitution binibigyan niya o si saligang batas, nagbibigay siya sa Senado ng malawak na kapangyarihan na mag-formulate o gumawa ng kanyang mga sariling alituntunin para sa pagpapanagot. Tapos, ang conclusion niya, mas mataas ang rules of court.
Ay, yung rules ng Senate. Oh my God. Diyos ko. Sabi nyo, matalinong anak yan ni Apo Lakay. Matalino pala sa katarantaduhan yan si Amy. Nako, my goodness. Galit na. Galit na ba? Kalokohan yan. Unahin nyo si Amy. Diyos ko. So yan kay Amy, mas matimbang, mas matibay ang bumase, yung sumandal, kaysa ron sa sinandalan na Constitution.